Magandang gabi mga kabarangay. Laman po ng mga balita ngayong araw na ito ay ang pagpapatalsik kay Manny Pacquiao as President of the PDP Laban. Well, bakit mo napatalsik si Pacquiao as President of the PDP Laban? Sapagkat kamakailan lamang ay naging kritikal kay Pangulong Duterte ito si Manny Pacquiao, saying na ang administrasyon ni Pangulong Duterte ay 3 beses na corrupt, 3 times corrupt than the previous administration. Yan po ang sinabi ni Manny Pacquiao. At hindi po ito nagustuhan ng mga kasama sa partido. Kaya kamakailan nagpatawag ng National Council meeting ang PDP Laban under Secretary Cossy, the Vice Chairman, which was not attended by Pacquiao factions. At doon, nagpasa sila ng resolution na hinihiling nilang tumakbo as Vice President si Pangulong Duterte at siya na mismo ang pumili ng kanyang magiging Pangulo. At sa opinion ng Pacquiao factions, isinusulong ng Cossy faction within the party na ang Duterte tandem sa 2022. Kaya ang ginawa, Pacquiao, tinanggal ito si Cossy as Vice Chairman ng partido, si Melvin Matibag yung General Secretary, at saka yung Chairman ng Membership Committee, at lumipad na siya sa Amerika. Ito namang Cossy faction nagpatawag ng National Meeting Council noong July 16, 17. At dito nga, the significance of this meeting was due to the fact that it was attended by President Duterte as chairman of the PDP Laban Party. At dito nga, pinatalsik nila, nagkaroon ng election actually, new seat of officers where Cossy was elected president. In effect, ousting Pacquiao as president. At ang statement naman ni Pacquiao, sapagkat si Pacquiao ay nasa Amerika ngayon, holding training for his incoming fight with Spence this August 21. So nag-training siya doon sa Amerika. Ngunit nagpalabas siya ng statement na hindi niya kinikilala yung eleksyon na yon. At ang sabi niya, ay tingnan natin kung sino ang sasamahan ng grassroots members, believing na siya ang sasamahan ng mga membro ng grassroots members ng PDP Laban. Well, di sana natin pag-uusapan ito sapagkat ito naman ay internal affairs ng partido. Ngunit sapagkat very relevant ito sa ngayong 2022 election, national election. Kaya
atin na rin pag-usapan. Paano nga ba naging Pangulo ng PDP Laban si Pacquiao? Ang PDP Laban kasi isa to sa ang mga founder nito. Isa sa mga founder at kinikilalang founding father ay yung tatay ni Coco Pimentel na si Nene Pimentel. Naturally, nang mawala si Nene, ang partido naiwan kay Coco Pimentel. But at the time, it was not that big party. Kumbaga, sabi nga ng ating Pangulo, tulog yan. Totoo naman po. Sapagkat even si Binay, nakasama sa mga original, he ran in 2016, not under PDP Laban. Si Digong ang standard bearer ng PDP Laban. The least known candidate anyway. Si Binay, tumakbo sa ibang partido. Nagpapatunay lamang yan na talagang ang PDP Laban that time was not known political party. Kaya nga, the least presidentiable ang standard bearer in the person of President Duterte. Pero nanalo. At nang manalo yan, of course, it becomes a ruling party with Coco as President, Coco Pimentel. At ang chairman naman ay si President Duterte. So, siguro plano na di Coco Pimentel yung pagtakbo ni Pacquiao as President. Tinurn over yan ni Coco. Kumbaga voluntarily, nagbitaw si Coco as President, then tinurn over niya kay Pacquiao as acting President. So, yun ang naging mitsa kung bakit naging Pangulo dyan si Pacquiao. Hanggang nga yun, nangyari na yung pagkakatanggal din niya. But, ang issue dito, yung pinaka-core of the issue is, ang PDP Laban with the expulsion of Pacquiao will definitely be split. Kasi hindi naman papayag si Pimentel at si Pacquiao na basta na lang mag-give way. So, ang recourse yan, maaari mag-file ng petition si Coco Pimentel contesting the legality of Coce's election. Pero, pag-usapan po natin yung sa bahagi ng epekto nito sa politika, both Pacquiao and Duterte. Mayroon bang negative effect ito kay Pangulong Duterte o kay Pacquiao? Well, kay Pangulong Duterte at sa sino mang presidente o kandidato sa pagka-presidente na itataas ni Pangulong Duterte, wala pong negative effect. Bakit po? Sapagkat ang kultura ng botante sa Pilipinas ay hindi po partisanship. Hindi po ibinoboto ang isang presidente o vice-presidente na kandidato sapagkat siya ay
he belongs to the party. Ibinoboto siya sapagkat the voters like him personally. Kumbaga, ang basis is individual characteristics of the candidate. Yun po ang unang tinitingnan ng botante. Halimbawa, gusto nila si Pangulong Rodrigo Duterte as President o as Vice President this coming 2022. Gusto ng botante si Sara. It is not because they belong to PDP Laban. Gusto siya because of, halimbawa si Sara, because of her individual characteristics, which give assurance to the voters that those characteristics of Sara Duterte will continue the legacy of President Duterte, will continue the unfinished business for a meaningful changes that have been initiated by President Duterte. Kaya po nila iboboto si Sara. In the same way na kung iboboto nila si President Rodrigo Duterte as Vice President, because the voters believe that with him as a Vice President, he could help actively the President in managing the country according to the style which he introduced in the management of the country when he was the President. Yun po ang basehan. So, regardless of whatever party, for instance, Sara would be running under, just the same, mananalo siya. Kasi, yung characteristics niya, individual characteristics niya, ang gusto ng voters. Actually, ang makakatulong lang ang partido, number one, doon sa financial campaign expenses. Sapagkat kung ikaw ay kasama sa partido as a senator, for instance, so ang campaign mo, hindi mo solo ang gastos. Sapagkat mayroon yan common party funds. So lahat kayo makikinabang, makakatipid with more systematic campaign strategy compare kung ikaw ay hindi kasama sa partido. So yan ang malaking tulong kapag kasama ka sa partido. Iboboto ka because your being with the party, strictly speaking, does not help. So, ang number one advantage kung makasama ka sa partido, yon yung campaign expenses at saka yung makikinabang ka sa party campaign strategy. Pangalawa, to a certain degree, nakakatulong din naman na iboto ka. Pero it is not because you belong to the party kung bakit ka iboboto. Iyong pa rin ay dahil sa ikaw ay kasama doon sa team leader ng gustong-gusto ng botante. Halimbawa po, in 2019, senatorial elections, 0 ang 8 diretso. Ang nanalo, lahat yung ikinumpanya ni President Duterte. Bakit? Sapagkat ang mga botante, dahil sumusuporta sila sa Pangulo, they wanted to provide the President with cooperative senators.
para walang humadlang sa kanyang mga programa. So sa 2022 election, for instance, kung tatakbo si Sara Duterte at siya ang gustong-gusto ng botante, lahat ng katikit niya, sa ating estimate mga 90% ng katikit niya sa Senado, ay iboboto rin mananalo. Bakit? Sapagkat doon hindi na tinitingnan masyado, secondary na lang yung individual characteristics ng mga senatoriables. Ang titingnan primarily dyan, the fact na kasama sila ni Sara sa Team Sara, ay itong mga tao na to dapat manalo din para hindi maging hadlang sa mga programa na ipatutupad ni Sara Duterte as President. So yun po ang magiging malaking kumbaga winnability on the part of the senatoriables, yung makasama ka sa Team Sara. Kasi the voters will also want that Sara as President be provided with cooperative senators. Kaya most likely, mananalo po ang mga senatoriables. And even at the local level. Kasi the fact na you belong to the party of Sara also at the local level, they believe na yung pagpapatupad ng programa ng presidente down to the barangays ay magiging madali simply because the chief local executives ay party mates kasama ni Sara. So makakatulong, hindi magiging hadlang sa pagpapatupad ng mga programa. So yan po ang kahalagahan kung makasama ka sa partido niya. Malaking bagay po ang head kasi iyon ang tinitingnan ng voters. Madadala po ang mga nasa baba. Inuulit po natin, it is not because of the party, not pa. Whatever party that Sara will be running under, katulad yan yung hugpong niya. So yung mapasama ka sa hugpong, kahit hindi kilala ang hugpong, but because it is the party that she would be running under, so lahat na nasa hugpong madadala po. Pero it is not because of the hugpong per se, it is because of the team leader. Characteristic ng team leader. Ngayon, sa bahagi naman ni Pacquiao, for instance, negative. Much negative. Kasi po, assuming kung siya ang standard bearer ng PDP Laban at siya ang itataas ni Pangulong Duterte, siyempre kasi si Pangulong Duterte ay very popular at gustong-gusto ng tao. So pag siyang itinaas, maniniwala ang tao na kapag ito ang nanalo, susundan ang yapak ni Pangulong Duterte. So yun ang advantage. Ang problema ay hindi siyang itataas. Yung sinasabi niya na tingnan natin kung sino gugustuhin ng tao. Well, Pacquiao is Pacquiao believes na mananalo siya sapagkat maraming siyang pera at naniniwala siya na mabibili niya ang mga botante. Hindi po totoo yun.
lalo na sa pagkapangulo. Ang tao, generally, ang Pilipino, lalo na ngayon, kahit gaano kahirap, hindi nagbibinta ng boto yan. Tatanggapin ang pera mo, pero hindi ibig sabihin iboboto ka niyan. Yung mga leader nangangako, naturalmente gustong kumita hanap buhay nila yan. Pero, una dyan, lahat ng pera na ibibigay mo sa leader, kalahati lang, swerte. Yung kalahati kung makakarating. Ang kalahati niyan, ibubulsa nila. Doon naman sa mga tumatanggap, mabibigyan. Tatanggap yan. Pero hindi nangangahulugan na iboboto nila yung kandidato na nagbigay ng pera. Kung mayroon man, very minimal yon. Sabihin mo ng 1 to 2% yon. Wala pa. So, ibig sabihin, kahit marami kang pera, hindi yung basehan. At mukhang si Pacquiao, dito bumabase. Marami naman akong pera. Maraming leader na nagsasabi na mahal ako. Ay, mahal ka dahil sa pera mo. Pero sa ngayon, ang mga Pilipino, hindi nila pwedeng ipagkatiwala ang presidency sa isang tao na bukod sa hindi naman talaga nakapag-aral sapagkat naka-graduate nga ng college, 3 buwan lang naman. Pangalawa, kita naman natin sa personal that he cannot be a good president for lack of proper qualifications. Very definite yan. Nadala na tayo kay Irap, nadala na tayo kay Pinoy. Yung mga walang utak talaga hindi pwedeng maging presidente. Kumbaga, extra ang kailangan sa pagiging presidente. Extra, more than average quality of intelligence. Of which the Pacquiao is lacking, of course. Bukod sa matalino ka, inuulit natin. Bakit kailangan by the way na maging matalino? Because you have to make a right decision. You are on top of the command. You are the ship captain. Ikaw yung guide sa barko. So you have to make a right decision which you cannot do without the proper intelligence. Pangalawa, yung compassionate. Yung talagang mahal mo ang masa. Pacquiao is more than a demagogue. Hindi totoong mahal niya ang masa. Ginagamit lang niya ang masa. Ginagamit niya yung sinasabi niya, mahirap ako dati kaya naintindihan ko ang kahirapan. Kalokohan po. Kasi kung naintindihan ni Pacquiao ang kahirapan at gusto niyang makaahon sa ang mga mahirap, hindi niya nanaisin ang maging Pangulo. Hindi niya nanaisin. Kung talagang pagmamahal ang nag-uudyok sa kanya, she would be happy giving up the position to somebody else who has the capacity to manage the country well, and the person of Sara Duterte. Dito pa lang po makikita na natin kasakiman, ambisyon. Masyado siya napaniwala na lahat-lahat ng gustuhin niya makukuha niya. Nagkataon lang yun. Sakim si Pacquiao. Yun po ang totoo. Yung kanyang flagship campaign, gera laban sa korupsyon. Yun ang sinasabi niya. Hindi po siya paniniwalaan ng tao. Bakit po? Una, how can you fight corruption when you do not know how to do fighting against it because of lack of knowledge to do so? Number 1 po yun. Ang dami niyang mga papel na sinasabi niya, pagbalik niya,
Hintayin niya mga pasabog sa mga korupsyon, kalokohan yun. Yun yung mga bulong-bulong lang sa kanya. Pero he himself does not understand of what he is talking about. He has no capacity to comprehend all those things. Binubula lang siya ni Coco Pimentel at ng mga kasama nila. Binubuyo lang siya. Number one po yun. How could you fight corruption when you do not know even the very nature of it? Number one po yun. Pangalawa, Manny Pacquiao is himself a corrupt. Bakit hindi natin masasabing corrupt? Katulad ngayon, senador. Kailan pa ba siya nag-congressman? Nag-senador? Pero tuloy-tuloy ang laban niya. Pag lumalaban siya, sasabihin niya, laban para sa mga Pilipino, kalokohan. Sabi nga ni Walde Carbonell, isang bugok din na supporter niya, bawat laban ni Pacquiao, bilyon ang pera. Kanino ba napupunta ang perang bilyon na yan? Sa mga Pilipino? Siya lang naman na nakikinabang eh. Nagpapasasa siya. Habang nag-training siya, habang lumalaban, kumikita ng bilyon, tuloy ang sweldo niya as congressman, as senator. Katarantaduhan. Di ba korupsyon yan? Di ba kung isang araw, isang linggo, ang buwan ang binibilang pag nag-training siya. Baka pati nga yung ginagastos niya, gastos pa ng gobyerno. Ang kanyang sinasabi lamang, di magug. Ito'y laban ng mga Pilipino, katarantaduhan. Paano nakikinabang ang Pilipino? Karangalan. Sabi nyo lang yun. Pero ang laking korupsyon sa bagay mo, Pacquiao. Ilang taon mo nang ginagawa yan. Sumisweldo ka. Tapos nag-training ka, kumikita ka ng bilyon. Again, according to reports, hindi ka nagbabayad ng buhis sa mga negosyo mo, sa makita mo dito, sa makita mo. Di ba korupsyon yan? Ikaw mismo, corrupt. Yung korupsyon mo, hindi mo tinuturing na korupsyon yan. Kaya huwag kang magmamayabang na sabihin mong lalabanan mo ang korupsyon. Pangatlo, isa ka na trapong politiko, para ka na si Trillanes. Laki pagkakaiba. Daldal kayo ng daldal na hindi, wala naman kayo mga ebidensya. Diyan pa lang, makikita mo na kung gaano ka incompetent. Tapos pipilitin mo ang sarili mo. Lahat na pinasukan mo eh. Pati pagkapangulo, papasukan mo. Napakayabang mo. Tsaka hindi ka mabait. Marami kang inaapi. Hindi ba? Balita. Dami mong inaping mga babae, mga inanakan mo. Eh, kung magagawa mo yan sa isang tao, how much more sa napakamaraming Pilipino? Kaya huwag mo ipagpipilitan yung sinasabi mong lalabanan mo ang korupsyon, napaka-korap ang gobyerno ni Pangulong Duterte. Katarantaduhan yan. Doon ka nagkamali. Yumabang ka eh. Nagpapasolsol ka sa mga tagabulong mo eh. And that is the danger. One basic reason why we cannot allow you to be a president. Because we know that para kang matutulad ka kay Cory, matutulad ka kay Pinoy, matutulad ka kay Irap na pinaikot lang ng mga advisors niya. Ikaw, paikutin ka lang ni Coco Pimentel. Alam naman yan nila Coco na hindi ka mananalo. Alam yan ni Monsayak na hindi ka mananalo. Pero ba't inuudyok kanilang kumandidato? Bakit? Eh sila ang magmamaneobra sa kumpanya mo. Sila ang kikita. Doon pa lang sa campaign fund mo. Hingan ka na ng bilyon. Sila ang magdidispose. Doon pa lang kita ka na. Baka 50% of the campaign fund hindi nila gastusin eh.
para talo ka man, may pera sila. Kasabagay, marami ka pa rin namang pera Kaya lang, gago ka, mayabang ka. Lalabanan mo ang Pangulo natin, sasabihin mo. Ang mga tao, alam ng mga tao. Alam ng masa. Alam nila kung si Pangulo Duterte ay korap o hindi. Sasabihin mong 3 times corrupt ang Duterte administration compared to the previous kalokohan. Anyway, mga kabarangay, for the time being, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong gabi. Bilang suporta po, inanyayahan natin na subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.